Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itigling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Mitiang kansi. И мы люди святости. Tunatenda moyam sene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с misiей. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla haso ko kyang mafamir na rendi. I forso kyang ni ang honghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnitete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Magandang umaga po. Hindi rin ko po ang lahat ay tumayo. Minsan lang po tayo nangangamusta sa ating Jesus. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko, mahal ka ni Jesus. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Oh, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal din natin ang Panginoon. Nawa sa umaga na ito, we will declare that the Holy Spirit is with us. We will declare that the leading of the Holy Spirit will speak in our hearts. And we will declare that the blood of the Lord Jesus Christ will cover us in every corner of this church. Habang po tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, ihanda din po natin ang ating mga puso at isip. Wala po tayong ibang iisipin kung hindi ang presensya ng Panginoon mananahan sa bawat isa sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Let's come to worship the Lord as we read the call to worship. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tayo magpatuloy sa panalangin. Panginoon, salamat ulit sa araw na ito, Lord, na binigay sa amin. Salamat din sa araw na ito, Lord, upang magpuri sa inyong pangalan po, Lord. Hindi din po salamat sa inyong panibagong salita upang matutunan at ma-apply po namin sa buhay po namin, Lord. Naway po pinag-pray po namin ang mga iba pa pong dadalo na naprotektahan niyo po sila at bigyan po silang guidance sa kailangan po na po. Hindi din po sa mga matutunan po namin, Lord. Pray po namin po, Lord, sa buhay po namin po, Lord, upang mawala po ang aming mga problema sa buhay po, Lord. At kayo rin po ang maggabay sa aming buhay. Lahat na po, Lord, pinapalangin po namin is pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Tayo po ba handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Tayo ay umawit ng may tagalakan sa ating mga puso sapagkat ang Diyos ay mabuti.
Panginoon. Pero dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, ginawa mo kaming karapat-dapat na humarap sa iyo, God. Lord, tunay nga na sukdulan ng iyong biyaya. Wala kang katulad, O God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karulan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran ka, kahit di
kapatid, sa umaga na ito, tumugon tayo sa kabutihan ng Panginoon sa pamagitan ng pagdulog sa Kanya sa panalangin. Sinabi ni Jesus, huwag magbagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naihanda ko na ang matitirhan, ako'y babalik at isasama kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Meron bang bagabag sa ating puso sa mga panahon ito na kailangan nating isuko sa Panginoon? Kailangan nating itagubilin sa Kanya. Ang ating Panginoon ay may tainga na nakikinig sa ating panalangin. Ang ating Panginoon ay may damdamin, may puso na naririnig din at nakikita ang tibok ng ating puso nararamdaman. Alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan mo. Kaya nga sabi niya, sumampalataya tayo sa Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanya. At sinabi pa ng ating Panginoon na ang Kanyang pamatok ay magaan. Sa umagang ito, inawit natin kanina na Siya ang hari ng mga hari. Siya ang makapangyarihang Diyos. Sa pagdulog natin ngayong umaga, maari kang lumapit dito sa altar para lumuhod. Ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kababaang loob at pagpapasakop sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. Maari ka rin lumuhod sa iyong kinaroroonan o kaya maupo. Manalangin tayo. Ang ating Panginoon ay hindi tinitignan kung gaano kaganda, gaano kahaba ang panalangin. Ang tinitignan niya ay ang nilalaman ng ating puso. Nais ng Panginoon na sa pagdulog natin sa Kanya ay mas lalo pang lumalim ang ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Kanya. Tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Panginoon, katulad ng inawit namin, inihahayag ng aming bibig noon, ngayon at magpakailan paman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa amin, kumakalinga sa amin. Inaalagaan kami. Sa mga panahon na kami ay nangihina, Ikaw ang aming kalakasan. Sa mga panahon ng aming kalituan, Ikaw ang aming kaliwanagan. Sa mga panahon na kami ay naghihirap, Ikaw ang aming kayamanan. Sa panahon ng aming karamdaman, Ikaw ang aming kalusugan. Sa panahon ng pangangailangan, Ikaw ang katugunan. O Diyos, sa umaga na ito, nagpupuri kami. Naririto kami, hindi lamang kami pumunta dito dahil nakasanayan namin, kundi ito ay araw ng pagpupuri. Araw ng pagdiriwang sa lahat ng mga ginawa mo sa aming mga buhay nitong mga nagdaan na mga araw, mga nagdaan ng mga buwan at mga taon. Ama, naririto kami, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, tinataas namin ang banal na pangalan mo. Batid mo, Panginoon, ang mga panalangin ng bawat isa. Inaamin po namin na may mga pagkakataon na kami ay nagkukulang sa iyo. Hindi ka namin nabibigyan ng importansya. Mas napapahalagahan namin ang ibang mga bagay. May mga pagkakataon din na mas sinusunod namin ang aming mga sarili kaysa sundin ka. Panginoon, naririto kami, naninikluhod at nagpapakumbaba. Sinabi mo sa iyong salita na kung kami ay lalapit at hihingi ng kapatawaran, sinabi mo na kami ay lilinisin mo, Panginoon, mula sa mga karumihang ito. Lahat po ay sinusuko na namin. Lahat po ay hinihingi namin ng tawad. Naririto po kami nagbabago ng isipan.
Katulad ng sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma, binabago po namin ang aming isipan na kami ay susunod sa iyo. Hindi na po namin babalikan ang lumang buhay na puno ng hinagpis, puno ng pasakit, walang pag-asa, walang patutunguhan. Dahil sa iyo, aming Diyos, kami ay may pag-asa, kami ay may direksyon, at kami, Panginoon, ay may patutunguhan, ang buhay na hahantong sa langit na makakasama ka namin magpakailang paman. Ngunit sinabi mo rin na sa aming pagsunod sa iyo, marami kaming mga kakaharapin para kaming lalakad, Panginoon, sa napakakitid na daanan. Maraming pagsubok, maraming kabigatan, subalit hangga't ikaw ang kasama namin, hindi kami mag-aalala dahil alam namin na pananagumpayin mo kami. Alam namin, O Diyos, na hindi kami magkukulang. Panginoon, sa pagkakataon na ito, alam mo ang pangangailangan ng mga kapatiran. Mayroon po sa amin naririto, dumalo po ngayong umaga, punong-puno ng kabigatan. Hindi alam kung ano ang mga mangyayari sa darating na araw. Panginoon, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay. Palitan mo ng pagtitiwala sa iyo, pag-asa na nagbubuhat sa iyo, ang mga panghihina na ito, Panginoon. Palitan mo ng kalakasan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang panghihina. May pumunta sa amin dito na may mga karamdaman. Iba't iba ang sitwasyon ng karamdaman. Ang iba ay hindi namin nakakasama dahil sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, di maikli ang iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Sa iyo lamang nang gagaling ang kagalingan dahil ikaw ang may likha sa amin at ikaw ang higit na nakakabatid kung ano ang kagalingan at ang makapagpapagaling sa aming lupang katawan. Dalangin po namin na patuloy namin ipagkatiwala ito sa iyo. Hindi sa mga gamot, hindi sa mga doktor, pawang ginagamit mo lamang po sila. Subalit ang ikaw lamang ang tulay na nagdudulot ng kagalingan. Panginoon, iunat mo ang iyong kamay sa lahat ng may karamdaman ngayon. Sa mga nasa banig ng karamdaman. In the mighty name of Jesus, let them receive your healing right now. At ganun din, Panginoon, sa lahat ng mga nagdadalamhati dahil pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay, we pray na patuloy na yakapin mo sila ng iyong bisig, na ang kaaliwang nagbubuhat sa iyo ang maranasan nila sa mga pagkakataon na ito. Lord, pinagkakatiwala rin din po namin ang aming mga buhay sa iyo, ang aming mga pamilya. Gawin mo kaming makadiyos na mga magulang, makadiyos na mga anak, makadiyos na kapatid, na pawang magdadala ng mabuting balita sa mga taong nakapaligid sa amin. Ingatan mo ang bawat pamilya. Dalangin po namin na kayo ang magpuno sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Mayroon po sa amin nag-i-struggle sa pambayad sa mga bills. We pray, O God, that you will provide the needs of your children. Ito po ay pinangako mo sa iyong mga salita na hindi kami magkukulang dahil ikaw ang aming sandigan. You are our great provider. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo rin ang pinagkakakitaan ng mga kapatiran, ang kanilang mga kumpanya, ang kanilang mga pinapasukang mga trabaho. Dalangin po namin na kayo ang patuloy na gumabay at magpala dito. At dalangin po namin na gawin mo silang daluyan ng pagpapala sa kumpanya na sa pamagitan ng kanilang presensya ay umunlad at yumabong at mapagpala ang kumpanya na iyon.
Salamat po, Panginoon. Nais din po namin na ilapit sa iyo sa pagkakataon na ito. Ang mga taong nakapaligid sa amin, lalo tigit ang hindi pa mga mananampalataya. Patuloy po namin silang idinudulog sa iyo. Diyos ng kahabagan, dinadalangin po namin ang kanilang kaligtasan. Dinadalangin po namin na wala ni isa sa kanila na mamatay na hindi nakikilala si Jesus. Kasangkapanin mo kami. Bigyan mo kami ng tapang na nagbubuhat sa iyo upang maibahagi namin si Jesus sa kanilang mga buhay. Ama, naniniklod kami. Kailangan nila ang kaligtasan. Humihiyaw ang kanilang mga sarili na hindi naririnig, subalit humihiyaw sila ng kaligtasan. We pray that Thy Holy Spirit will convict them upang sila ay magtiwala sa iyo. We commit everything to you. Our future, everything, Panginoon, ay kinukumit namin sa iyo sapagkat Ikaw ay mabuting Diyos. Kailan pa man ay hindi mo kami pababayaan. Napakabuti mo, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, Ikaw ay mananatiling Diyos namin. Ang lahat po ng pinalangin namin ay pinagpapasalamat namin sa iyo na tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. Ito po ang dalangin namin at minsan pa namin kayong pupurihin at tataas ang pangalan mo at idideklara ng mabuti ka ng Diyos. Manatili po tayo nakaupo, ay nakatayo para po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako na buksan ng ating mga Biblia sa Physical Man or Bible app. Sa mga gawa, chapter 20, verse 28 to 30. Mga gawa 20, verse 28 to 30. Ito po ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat o sumunod sa kanila ang mga alagad. Maraming pong salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Sige po. Minsan pa tayo ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang isang himno.
Amen. Good morning po. Mapagpalang linggo ng umaga po sa atin lahat. Hello? Sige po, batiin niyo po ang inyong katabi dahil kanina po tayo ay nagbatian at ngayon po yung iba sa atin ay late. Maaari niyo pong ngitian at batiin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay manalangin bilang pasimula sa ating pong pagbibigay ng salita ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ay Diyos na nabuhay muli. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay sumasamba sa tunay na Diyos. Kayo po, Panginoon, nawa ang pumagitna sa amin, ang inyong banal na presensya, ang aming po makapiling sa pagtanggap ng inyong salita sa umaga na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There's always beauty and joy when it comes to airports. Alam niyo po na gustong-gusto kong pumupunta ng airport, hindi para tumambay. Ngunit ang pagpunta po sa mga airport ay nagbibigay sa akin ng emotional feeling when it comes to leaving or departure and arrival. So kapag ako po ay napapaaga ng punta sa mga airports, let's say na at Terminal 3, ang madalas ko pong ginagawa is magtambay or umupo doon sa kanilang waiting area sa may bandang ticketing booth. And madalas nakikita ko po doon is yung excitement na nakikita nila doon sa mga pagpunta nila sa iba't ibang lugar. Definitely, domestic flights ang madalas nating makikita, traveling. But when it comes to arrival, madalas na emotional po yung mga tao na nakikita natin na nagkikitang muli sa kanilang mahal sa buhay. There's always joy, the beauty of reuniting together, beauty of getting to know again and seeing them face to face. And yun po yung isa sa mga kagalakan na nakikita natin na mga emosyon when it comes to seeing people sa airport. Napakaganda po ng mga opportunity na nakikita natin when it comes to arrival. Pero pag minsan, when we see departure or pag-alis, minsan, hindi natin maiwasan na mag-alala, hindi natin maiwasan minsan na magkaroon ng mga emosyon na maaaring hindi na natin sila makita sa mga huling sandali. Ngunit nagbibigay tayo ng pag-asa na darating ang panahon na sila ay makikitang muli. At ito po yung mga bagay na ibinilin po ni Apostol Pablo sa kanyang mga tagasunod sa iba't ibang parte ng kanyang kapanahunan. Kung titingnan po natin yung ating, sige po, next slide. Sige po, yung airport muna. Hindi nila nakita yung airport. So yan. When we see the airport, minsan crowded, minsan kaunti, but definitely, there are many stories behind the arrival and departure ng mga tao sa loob ng airport. Next slide po. Yan. So ilan yan sa mga eksena kung saan po nakikita natin ang reunion o pagkikitang muli ng mga mahal sa buhay sa airport. So these are the believers, next slide po, kung saan magbibigay po si Apostol Pablo ng kanyang bilin, instruction, and pamamaalam sa mga tagasunod niya or sa kanyang mga followers sa nakikita po natin. There will be followers from Ephesus, Macedonia, Achaia, Troas, and elders in Ephesian Church. Kung makikita po natin, kung ang Apostol Pablo po ay marami naging sakripisyo when it comes to ministering sa mga tagasunod na ito. Una po sa kanyang mga bilin sa kanila ay ang mga sinabi niyang kataga na ito. Sabi po niya sa mga part ng verse 17, pagdating nila ay kanya sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon, ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglilingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla at sa iba't ibang mga bahay. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo.
at maging sa Hudyo o Griego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. So ito po yung kanyang buhay. Ito po ang naging buhay ni Apostol Pablo. Pangalagaan ang kanyang mga tagasunod, paalalahanan sila na tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa presensya ng Diyos, manalig sa ating Panginoong Jesus. At ito po ay kanyang ginawa sa kahirapan, kagalakan, kagibitan, kasaganaan, at sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay, ito po ang kanyang pananalig sa ating Panginoon. And then came a time kung saan kailangan niya na pong pumunta sa ibang mga lugar para mangaral ng salita ng Panginoon. At ito ang kanyang bilin sa mga sumusunod na mga tagasunod niya, especially po sa elders ng church ng Ephesus or Ephesian Church. When it comes sa pagbibilin sa atin ng mga nakatatanda, ano po yung inyong madalas na sinusunod at hindi sinusunod? Tayo po ba ay sumusunod sa mga bilin ng mga nakatatanda sa atin o kahit ng mga kaibigan natin? Same with Apostle Paul, he gave instructions, he gave advices and encouragement doon po sa mga sumusunod na mga mananampalataya sa mga lugar na ito. Kung makikita po natin, isinagawa po ni Apostol Pablo ang lahat ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Nais po niyang lumago ang mananampalataya, hindi lamang sa lugar na to, kundi lumago ang mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng kanyang kapanahunan. Dahil po ninanais ni Apostol Pablo na magkaroon o manumbalik ang sentro ng Kristyanismo o ng religiosity sa Jerusalem, binalak niya pong magkaroon ng mas maigting na pag-e-evangelize sa iba't ibang bahagi ng mga mananampalataya ng kanyang kapanahunan. Kaya nga po, pinatawag niya po itong mga ito at nagkaroon ng encouragement sa mga taong taga-Ephesus or mananampalataya, Macedonia, Achaia, Troas, at ang mga elders po sa Ephesian Church. Ang mga kaganapan ay tungkol sa pagbibili ni Apostol Pablo sa mga elders ng simbahan. Dahil mabigat ang responsibilidad ng isang elders ng simbahan na may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po ito basta nababase sa edad, kundi ang elders ng simbahan ay may kasamang kredibilidad at responsibilidad sa paglalim ng relasyon sa ating Panginoon. There's maturity when it comes to the elders of the church. At ito po ay nais paalalahanan ni Apostol Pablo sa kanyang mga tagasunod bago po siya lumipat ng ibang lugar para mangaral at mag-encourage ng iba pang mga mananampalataya. Hindi may pagkakaila na sino mang nagpasimula ng isang fellowship, ng isang organization, missionary or simbahan, ay hindi maiwasang maging emotional when it comes to goodbyes, farewells, and advices or encouragement sa kanya pong mga tagasunod. They have spent time eating together, fellowshipping together, encouraging one another, reading the scriptures together, Bible study together, at ito po ay kanilang naranasan ng maikli lamang na panahon. Bagamat maikli yung panahon, but these are the quality times when it comes to deepening their faith. Paano po ba ang paraan ng pagbibili ni Apostol Pablo sa kanyang mga tagasunod sa ating pong nabasang scripture? Unang-una po, pangalagaan ng bawat isang mananampalataya. When it comes to the fellowship of Christ, it is important that we look after one another. Kailangan po nating suportahan, pangalagaan ang bawat isa. Hindi lamang sa aspetong spiritual, kundi aspeto din ng kanilang relasyon. When we talk about pangalagaan, ano po yung mga kaparaanan na ginagawa niyo when it comes to pangangalaga? Pangangalaga ng pangangamusta, pangangalaga ng pagsisend ng mga encouraging words,
pangangalaga ng pakikipag-usap, conversation. But these are the things that Apostle Paul is encouraging sa kanyang mga mananampalataya sa mga lugar na ito. They are telling them to look after one another na hindi rin sila mahulog sa anumang temptasyon o kasalanan. That is the essence of becoming a Christian or mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, na walang sino man sa atin ang mahulog sa pagkakasala at patuloy na lumayo ang presensya sa Panginoon. Number 1, paanong paraan? Pangalagaan ng bawat isa. In verse 28 to 29, sabi po dito, kung babasahin po natin ang verse 28 to 29, ang pinaka magandang sinabi po ay, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, the body of Christ, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. These are the reason kung bakit kailangan pong pangalagaan ang kawan ng ating Diyos. Dahil sila po ay nakaranas na ng salvation, ng pagkakaligtas mula sa Panginoon, temptation and danger can still happen kahit tayo po ay nasa loob ng fellowship, ng body of Christ. There will be temptation, there will be discouragement, at ito po yung magandang paraan. Hindi po natin kailangang sarilinin yung ating po pinagdaraanan sa buhay. Kaya, Apostle Paul is pleading to take care yung body of Christ na inilagay ng Espiritu Santo upang tayo ay maging tagapangasiwa. Nandun pa rin po yung konsepto ng pagiging isang katiwala sa ating sarili at katiwala ng congregation, kagaya ng nasa Antipolo First Church of the Nazarene. Protektahan, ingatan ang fellowship, ang body of Christ, at huwag magsiraan sa loob. Minsan ganun po yung naging problema ng mga independent churches and ng mga churches. Nagkakaroon ng iba't ibang mga pag-aalitan sa loob mismo ng simbahan. But the good reminder is from Apostle Paul, ingatan ng bawat isa na hindi mahulog sa pagkakasala dahil ito ay inassign or ibinigay sa atin mula sa banal na Espiritu. Ano yung mga kaparaanan po para pangalagaan ang kawan ng Panginoon? Unang-una po, ito po yung sinabi, next slide po. Pangalagaan ang sarili at pangalawa, pangalagaan ang mga ito laban sa nakaambang kapahamakan, sakit o pagkakaligaw. Unang-una, pangalagaan ng sarili, and then pangalawa is pangalagaan ang mga nakaambang panganib dito. When we say pangalagaan ng sarili, napapangalagaan niyo po ba ang inyong mga sarili? O mas madalas ay pinapangalagaan niyo yung mga taong nakapaligid sa inyo? Hindi po natin kayang pangalagaan ang mga nakapaligid sa atin kung tayo mismo ay sakitin o mahina ang ating resistensya. Unang-una, pangalagaan ng sarili, palalimin ang relasyon sa Panginoon so that we can be able to encourage one another. The first commandment is to love muna ang sarili and also to love God, and then pangalagaan sa mga anticipated danger sa ating paligid. So these are the plead na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, na maging reliable at pagkatiwalaan ang bawat isa na mapangalagaan mula sa temptasyon ng mundong nakapaligid sa atin. At kinakailangan na nakabase sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, at hindi nagpapatangay sa ano-anumang katuruan. Nakita na ni Apostol Pablo na maaaring mangyari din sa mga mananampalataya ang nangyari sa mga mananampalataya sa Corinto at Galacia. Imagine niyo po, from the believers in the Corinth church, in the Galatian church, paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na sila po ay magpakatatag sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Unang-una,
Hindi nila alam na mayroong Espiritu Santo o sila ay puspos ng Espiritu Santo. Sila ay maaaring nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ngunit sila minsan ay nakakalimot, madaling makalimot sa mga pangako ng Panginoon. Next slide po. Basahin po natin ang mga sumusunod na naging problema ng simbahan ng Efeso mula po sa mga sumusunod. Una po, Gawa 19 verse 2 to 4. Next slide. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, anong uri ang bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya, bautismo ni Juan, tugon nila. So ito yung mga naging problema dahil sila po hindi puspos ng banal na Espiritu, hindi nananatili ang salita ng Panginoon sa kanilang puso at sa kanilang isipan at sa kanilang pagkatao. They are only listening, but the Word of God is not retaining sa kanilang mga buhay. Pangalawa po. Next slide po. May ilang Hudyo, pangalawa po, na naging problema. Walang tapang harapin ang masamang espiritu. Ilan sa mga naging problema nila ay ang pagkaduwag o ang pagkatakot na i-confront ang mga masasamang espiritu. Walang tapang na harapin ang mga bad spirits. Basahin po natin, verse 13 to 16 ng Acts 19. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangarap nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinasabi nila, sa pangalan ni Jesus, ipinapangaral ni Pablong, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iskeva, isang pinakapunong pari ng Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. They can confront, but the bad spirits wins. Ngunit ang banal na ang masamang espiritu ay hindi naniniwala sa kanilang kakayahan na magpalayas ng mga masasamang espiritu. They know and they listen on the Word of God. However, mayroong sa kanilang pag-aalinlangan at walang tapang na harapin ang mga masasamang espiritu na kagaya nito. Pangatlo po, when it comes to Demetrius, patuloy na paniniwala sa mga Diyos-Diyosan kasama dito. Hindi natin maiiwasan na magkaroon pa rin sila ng paniniwala sa mga idols at sa mga Diyos-Diyosan dahil ito yung kanilang kultura during this time. Ngunit ito po yung mga sinasabi sa verse 25 to 29. Next slide po. 27 to 29 rather. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Hindi lang yun, nanganganib din ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis. They are trying to protect the name of idols or Diyos-Diyosan, Artemis, ay mawalan ng kabuluhan at dakilang Diyosa na sinasamba sa Asya at ng buong daigdig ay hindi igagalang. So they are trying to protect yung mga idolatry or yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan rather than pagsamba sa isang tunay na Diyos. So ito po yung mga kinonfront o mga bagay na hinarap ng mga mananampalataya at patuloy na nire-remind ng Apostol Pablo sa kanilang fellowship or sa kanilang kalagitnaan. So unang-una, hindi nila alam or they don't recognize ang pagiging puspos ng banal na espiritu. Number 2, walang tapang harapin ang masasamang espiritu, and then they continue to believe to mga Diyos-Diyosan. Kaya naman po,
madalas na sinasabi nila na ang mga katangian na ito ay maaaring mabitbit o madala ng mga pangangaral ng iba't ibang mga klaseng tao na maaaring makasalamuha nila sa kanilang fellowship. Sige, next slide po. Next slide. Ano ba ang katangian ng isang mapangahas na lobo? So when we speak of the characteristic ng mga mangahas na lobo or enemies, these are the following. Sabi po dun sa isang libro na, next slide. In the ancient world, wolves connoted people who behave badly in particular ways. There were, among other things, faithless, treacherous, impious, and bloodthirsty. It connotes negative characteristic. So lahat ng mga bagay na ito ay nagpapakita na maging maingat daw po tayo sa mga tao na walang pananampalataya, ginagawa ang mga bagay na gusto lamang sa kanilang pansarili. Treacherous, hindi ko alam kung anong treacherous, but it also connotes negative. And then, bloodthirsty, gusto siguro ng violence or ng mga hindi pagkakaunawaan. So these are the things na pinag-iingat ni Apostol Pablo ang kanyang fellowship. Pangalawa po, kung ang paraan ni Apostol Pablo, bago siya mamaalam, ito po yung kanyang mga ibinilin sa kanyang mga mananampalataya. Pangalawa po, magtatagumpay ang anong plano ng Diyos kung ito ay nakabase sa pangako at salita ng Diyos. Basahin po natin ang 30 to 32. Verse 30 to 32. Sabi po doon, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuturuan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Verse 32. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Mayroon pa ring mga paalala when it comes to going back to Scripture. Kailangan daw po nating basahin, pagmuni-munihan ang salita ng Diyos upang tayo ay maging protektado sa anumang mga katuruan sa paligid. Sa halos 3 taon na nagmiministeryo si Apostol Pablo, marami po siyang isinakripisyo at marami din siyang mga bagay na nagawa upang pangalagaan ang kanyang mga mananampalataya or ang mananampalataya ng Diyos. Ang ilan sa kanila ay naging magalak, nandoon nung sila ay tumangis, may mga naligaw, ngunit sila ay nabalik muli sa presensya ng Diyos. Isa rin sa kanyang mga kalakasan at takbuhan ng mga panahon na yun ay ang kanyang ministeryo ng pananalangin. So nung sila po ay mga magkakasama, madalas na sila ay nagpapalakasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pananalangin. So hindi lamang natatapos ito sa pananalangin, kundi kasama po doon ang pagmuni-muni at pagbabasa ng salita ng Diyos sa kanila. So those who read and obey the Word of God are headed or will lead to abundance and deeper faith. Yun po yung pinakamagandang kayamanan na pwede po nating makuha sa ating pong pananampalataya. 2 lamang ang nais po ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng Efeso. Actually, 2 ang pangako ng Diyos na buhat sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Next slide po. God's will for the Ephesian church to have stronger and deeper faith. And number 2, receive reward from God's kingdom by grace through Christ Jesus. Ito rin po ba ang pangakong pinahahawakan natin mula sa Panginoon?
na mas tumibay at mas lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon at tanggapin ang reward. I know some of us wants reward, no? Sino po sa inyo ang ayaw ng reward? Lahat gusto ng reward. Pero ang reward na ito ay sinasabi tungkol sa pangangalaga at pagpapalakas ng mananampalataya or ng fellowship sa ating simbahan. The reward is eternal. The reward is for the kingdom of God's benefit. And it is not for our own gain. It is not for our selfish gain. But the reward is para maitaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang blessing o kagandahang loob. Ito po ang intensyon o ang disenyo ng Panginoon, hindi lamang sa mananampalataya ng mga taga-Efeso, kundi layunin ng Panginoon sa bawat church, fellowship, congregation na sinasamba ang buhay na Kristo sa ating mga buhay. Next slide po. Kagaya ng anumang nabubuhay, kailangan pong panatilihin ang pagpapaalaga or ang alaga na buhat po sa ating Panginoon. Naranasan niyo na po bang mag-alaga ng mga halaman o ng aso? At madalas, kapag hindi po nabigyan ng sapat na pag-aalaga ang isang halaman o ang ating mga pets, sila ay namamatay, nalalanta, at nalulungkot tayo kasi wala na tayong aalagaan. Naalala ko po sa pag-aalaga ng aso. Yan, nabanggit ko ulit yung aking pong aso, no? Pag ako po ay lumalabas, halimbawa ako po ay mapupuntahan at mga 10 oras o 8 oras na nasa labas, pag ako po ay bumalik ng tahanan, kinakarga ko po yung aso ko at inoobserbahan ko kung gutom ba o busog. At madalas niyang ginagawa ay parang nilalabas yung dila at gumaganon. So sabi ko, gutom yung aking alagang hayop. Kaya ang ginagawa ko po, kahit minsan alas 10:30 ng gabi, alas 11 ng gabi, ilalabas ko yung pedigree at may natirang kanin at bibigyan ko siya ng parang kanyang midnight snack. Ang problema, yung aso ko po hanggang ngayon matamlay pa din. Kahit siya ay maraming kinakain. But definitely, kailangan po natin pangalagaan yung ating pong mga inaalagaan. At gayon din po sa mga itinatanim natin. They need water, they need sunlight, they need fertilizer, kagaya ng ginagawa natin sa pagtatanim ng ating pong mga halaman. Gayon din po sa buhay Kristiyano, mamamatay ang buhay pananampalataya kung walang regular na pagbabasa ng salita ng Panginoon, walang panalangin, walang pagsasama-sama or walang fellowship sa ibang mananampalataya. At higit sa lahat, walang encouragement o discipleship mula sa ating paligid. Sila po ay manghihina at madi-discourage sa anumang pagdadaanan nilang hirap sa buhay. Muli ang pangalawang bilin po ni Apostol Pablo, mapagtatagumpayan ang plano ng Panginoon kung tayo po ay nakabase sa pangako at salita ng Diyos. Pangatlo po, kasama po sa paraan ng pagbibili ni Apostol Pablo ay ang pangatlo, ang pagiging kawangis ni Kristo ang pinakamainam na basehan ng pagmiministeryo. We are thinking of many strategies on how to win and evangelize people. But do we always consider of being aligned with Christ's plan or with Christ's promises sa atin? Let's read 33 to 35 ng ating pong scripture. Verse 33 to 35. Sabi po doon, hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo
na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpapala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. So dito po natin makikita yung it is better to give than to receive. So yun po yung makikita natin na sinabi ni Apostol Pablo. So bakit po niya nasabi? Dahil ang kanyang buong effort, lahat ng kanyang kinikita, ang kanyang buong lakas, ang kanyang lahat ay ibinigay niya sa kapakinabangan ng kaharian ng Diyos. Kaya malakas ang kanyang loob na i-encourage ang bawat mananampalataya that it is God's way or Christ's suffering that we can be able to evangelize and minister to others. Kasi siya mismo nakaranas ng mga gantong mga pagsubok o gantong mga experiences. It is only to Christ-likeness na magiging effective ang ministry. If it is not according to God's standard or to Christ's standard, it may doom to fail. Kung hindi po nakabase sa salita ng Panginoon, kung hindi po tungkol sa kay Kristo ang ating paraan, maaring sa umpisa maganda, but eventually, it will lead to destruction. Sabi nga po dito sa isang libro, Paul refused to waste any of his earnings adorning himself. Ibig sabihin talagang selflessly, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa mga mananampalataya. Instead, he used them to care for his simplest needs. Any surplus, anuman ang tira, went to provide for his companions and help the poor. Maybe poor in financial, but most especially poor in spiritual aspect. Marami pong kahulugan ang pagiging mahirap. Sa ating mga Pilipino, ang pagiging mahirap ay nakabase sa pinansyal na aspeto. Pero alam niyo po ba na mahirap din ang mga tao pag walang Kristo or walang pananampalataya mula po sa ating Diyos? Financial is not just the poor, but also poor sa pananampalataya o poor or hindi kilala ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, pwedeng mag-demand ang Apostol Pablo sa hirap ng kanyang pinagdaanan. Pwede niyang sabihin na, bigyan niyo naman ako ng marangyang buhay. Bigyan niyo naman ako ng mga bagay na ganito, ganyan. Ngunit hindi niya po piniling hilingin ang mga bagay na yon. But instead, he gave freely, he gave selflessly sa mga nangangailangan ng salita ng Panginoon. Nabanggit ko po sa isang klase doon po sa ating klase sa mga lay leaders and sa mga pastors, ang buhay po ni Francis of Assisi. Maaring familiar po sa ilan sa inyo, but the life of Francis Assisi was seen as a sacrificial life. So siya po ay isang pare kung saan nagkaroon ng advokasya na tulungan ang lahat at mag-preach ng salita ng Panginoon sa lahat. Alam ko, nasabi ko na po ito dito, sa kanyang tindi ng kanyang pananampalataya, lahat ay kanyang pinipreachan, kabilang ang mga ibon at hayop na nakikita niya. So nagpipreach si Francis of Assisi sa mga nakikita niya, ibon, pusa, kabayo. So lahat po yun ay kanyang pinipreachan bukod doon sa mga taong nakakasalamuhan niya. Isa pong halimbawa na ginawa ni Francis Assisi ay ang kanyang pagkaka-convert into Christianity. Siya po ay nabago ng Panginoon dahil nabasa po niya ang Biblia tungkol po sa katuruan ni Jesus on the rich young ruler. At sa kanya pong pagkakakilala doon or pagbasa doon sa salita ng Diyos na iyon, siya po ay nabago, ang puso po niya ay nabago. At sa tindi ng kanyang debosyon at pagkaka-convert mula doon sa pagbasa niya ng The Rich Young Ruler sa Matthew, siya po ay tinanggal niya lahat ng karangyaan sa kanyang katawan, kasama ang damit. Kaya madalas po na nakikita ang mga
litrato minsan ni Francis of Assisi ay minsan walang pantaas na damit, kundi ano lang, pangbabang damit or ano. But these are the things na kanyang tinanggal. Tinanggal niya ang kanyang pananamit, tinanggal niya ang mararangyang mga gamit niya, at nagdesisyon siya na mamuhay nang tila siya ay monk or mongha. So dun sa paraan daw na yun, so that was 1,000 years ago, no? Sa kaparaanan daw po na yun, maipapakita niya ang matinding debosyon sa kanyang pananampalatayang natagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng buhay ni Apostol Pablo, tayo po ba, at ni Francis of Assisi, tayo po ba ay handang tanggalin ang mga karangyaan sa ating mga sarili at magbigay kung ano ang para sa ating Panginoon? O gustong-gusto pa rin natin na tayo ay maging presentable sa ating sa mga tao? Definitely, mas pipiliin pa rin natin siguro yung pagiging presentable. Ngunit ang nagbibigay po ng ating mga sarili para sa Panginoon ay isang katagumpayan sa kanyang kaharian. Sa panahon natin ngayon, medyo mahirap yung kanilang ginawa. Totoo naman po, mahirap na bawasan ang karanyaan. Mahirap naman po na tayo ay kagaya ni Francis Assisi na walang damit at talagang hinubad ang kanyang literal na mga damit para siya ay makapag-evangelize ng ibang mga tao. Ngunit ito po ay mga halimbawa kung saan maaari po nating gamitin at ma-encourage sa ating pong buhay mananampalataya. Are we living a simple and humble lifestyle kahit tayo ay may kakayanan? O tayo ay mas nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga mas nangangailangan kaysa sa ating pansariling kagustuhan? So these are the questions. Are we thinking of others pa rin, or are we thinking of ourselves? Or are we thinking of others? Okay? So nawa ito po ay maging paalala po sa atin. Panghuli po na ating napaalala, buhat po kay Apostol Pablo. Ang pagtitiwala at panalangin ay may kasamang panibagong paghayo sa anihan ng Diyos. Ulitin ko po, ang pagtitiwala at pananalangin ay may kasamang panibagong paghayo sa anihan ng ating Diyos. Let's read verse 36 to 38. Verse 36 to 38. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita at siya'y inihatid nila sa barko. So these are the last moments kung saan naging emotional na ang mga mananampalataya or ang mga elders na pinatawag ni Apostol Pablo para bilinan sila sa kanyang paghayo. What are the significance ng event na ito? They all prayed together and they felt the presence of the Lord moving into their midst. Maraming mga plano ang Panginoon, maraming mga encouragement, maraming mga paalala. Ngunit ang kanyang pangwakas na ginawa ay ang pananalangin sa bawat isa. It's like giving them blessing. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon sa inyong paghayo. At yun ang pinakamagandang paraan para sila ay magkaroon ng paalam. Ang mga bagay na nagpapalakas sa ating mga miyembro at sa ating mga leaders ay sa pamamagitan ng pananalangin. Maaring hindi sa lahat ng oras. Sa panahon ngayon, nagpapalakas sa mga leaders at sa mga congregation natin. Allowance, minsan yung mga ayuda, ganyan. But definitely, the best way to feel the presence of God ay ang panalangin o ang pag-i-encourage sa kanila. Yes, we can experience monetary assistance, we can experience mga ayuda, but higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon kasi
may pagpapalang espiritual din na kaakibat nito. Ang mga bagay na nagpapalakas sa ating mga loob ay ang mga salita na buhat po sa ating mga pastors at mula po sa ating mga elders sa church. We have many elders sa church na ito. Dahil tayo po ay nasa 47 years, ang mga elders sa church na to ay mga matured enough to assist you, to encourage you, spiritual, and maybe financial kung kailangan nyo po. But this church is very matured enough para tayo ay magkaroon ng mas malalim na paghayo at pag-evangelize sa iba nating sa iba pang mga hindi pa mananampalataya. Kagaya po ng paalala ni Apostol Pablo, naway tayo po ay laging isipin ang pananalangin sa pagtatapos o sa pagkakaroon ng mga paghayo sa hinaharap. Tayo man ay may kahinaan, ngunit kapag ito po ay sinamahan ng pananalangin, tayo po ay magiging matatag at malakas na katawan ni Kristo at nagpapalalim palalo hanggang sa marating natin ang kanyang dakilang kalooban. So samahan din daw po ng pananampalataya ang pananalangin. Pag tayo daw po ay nananalangin, samahan din ng lakas ng loob, confidence that belongs to Christ. So prayer and confidence na kayang gawin ng Panginoon ang anumang mga bagay na pinapanalangin natin. At pagkatapos po na maging confident daw tayo sa kalooban ng Panginoon, it is now time to take the step. Gawin daw po natin yung mga kinakailangang bagay para tayo ay magkaroon ng testimony sa ating pong buhay Kristiyano. Kailangan tayo ay mga Kristiyano na nagpapakita ng pag-uugali ng may pagmamahal, kababaang loob, at kahinahunan sa ating mga kapwa. We are more understanding at may kagalakan kapag tayo po ay humaharap ng anumang pagsubok sa ating kalagitnaan. Ito ang mga bagay na patuloy na magpapatatag sa atin bilang mananampalataya. Ang simbahan po ng Efeso ay hindi pagmamayari ni Apostol Pablo o sino mang elder, kundi ang simbahan ng ating Panginoon ay pinatatag sa pamamagitan ng kanyang pagmiministeryo sa mga mananampalataya sa simbahan na yon. At tayo mga Kristiyano, ano man ang estado ng ating pong mga buhay, naway may kakayanan tayong protektahan, pangalagaan ang bawat isa para tayo po ay hindi magkaroon ng problema dahil sa pagkakasala at sa mga temptasyon na nakaharap sa ating paligid. We can give our effort and talent sa anumang kaparaanan, and all resources will be acknowledged sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa next slide po. Ito po yung mga katanungan natin sa ating pong pagtatapos. Ako ba ay may matatag na pananampalataya na handang humarap sa pagsubok? Imagine po natin, kaharap natin si Apostol Pablo at kailangan na niyang mamaalam at kailangan na niyang mag-evangelize sa ibang bahagi ng lugar na kinakailangan ng salita ng Panginoon. At may iwan na ang mga elders ng church, ito po yung mga katanungan na maaari po nating sagutin. Ako ba ay may matatag na pananampalataya na handang humarap sa pagsubok, pag-aaway-away, pagpapangkat-pangkat sa simbahan, mga discouragement mula sa mga tao sa labas? Can we answer this question if tayo po ay hinarap ni Apostol Pablo na nag-minister sa atin ng 3 taon? Pangalawang tanong po, ano ang aking pag-uugali kapag walang nakakakita sa akin? Am I credible Christian? Am I a credible Christian? Kapag kaharap ko ba si pastor, okay ba ako? Pero kapag nakatalikod ba si pastor, anong sinasabi ko o anong mga kasalanan ang ginagawa ko? Hindi lamang si pastor ang usapan dito, ang Diyos na nakakakita sa atin. Kapag ba tayo ay mag-isa lamang, ano ang mga bagay na ginagawa natin? Kapag naman kaharap natin o nasa simbahan tayo, ano ang mga bagay na kailangan ng kabanalan o katuwiran buhat sa Diyos? Ito po yung pangatlong tanong. Ako ba ay mapagkakatiwalaang Kristiyano?
parang kaparehas lang din po ng pangalawa, no? Am I a reliable Christian? Sa paglayo ni Apostol Pablo, ako ba ay isang Kristiyanong mapagkakatiwalaan? O ako ay maaaring Kristiyano na magkasala? Ako ba ay Kristiyano na mangungupit? O ako ba ay Kristiyano na tapat sa aking ginagawa, maliit man o malaki? Nawa ito po ang ating mga sagutin or katugunan sa ating pong paghayo sa pagiging malalim na mananampalataya. Sana ito po ay hindi lamang impression ng mga tao sa atin, kundi ito po ay talagang pinaninindigan natin, pinapangalagaan natin ang ating buhay Kristiyano. Nawa tayo po ay tunay na maaasahan anuman ang ministeryo na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Maaring ang ilan sa atin ay nalulungkot dahil maliit lang ang mga ministeryo at parang walang halaga ang kanyang ginagawa sa simbahan na ito. Ngunit kung ito po ay may katotohanan, buhat po sa pangako ng Diyos, buhat po sa salita ng Diyos, kung ang standard po ng ginagawa natin ay Christian way or Christ-like way, it will always be successful sa ating pong ministeryo. Ang pinakamahalaga pong kaparaanan ay ang pagiging mapanalangin at pagpapalalim palalo ng ating pananampalataya. Maaring sila man ay nag-iyakan, maaring sila man ay nalulungkot, ngunit ang kanilang pananampalataya ay mananatili sa kanila hanggang sa pumanaw si Apostol Pablo, hanggang sila ay pumanaw at sila ay magkakaroon ng buhay o eternal life, buhay na kasama ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Ama. Kami po ay may tema ng pagpapakumbaba sa buwan na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil the humble service of Apostle Paul to the Ephesian Church reminds us, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kababaang loob, bagamat marami kaming napagtatagumpayan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong muling pagkabuhay. Dahil sa inyo pong resurrection, kami po ay nagkakaroon, Panginoon, ng bagong pag-asa at nagkakaroon, Panginoon, ng mas matibay at malalim na pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Panginoon, bagamat kami po ay minsan nagkakaroon ng ministry na mag-isa, kami man, Panginoon, ay isolated sa mga bagay-bagay. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang kasama namin na nagpapatuloy na kumilos sa aming pong mga puso at sa aming pong mga plano sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay may pananampalataya at pananalangin buhat po sa banal na Espiritu. Alam namin, Panginoon, na maraming pagsubok man ang aming haharapin, ito po ay mapagtatagumpayan dahil kasama po namin ang aming Kristong buhay. Maraming salamat sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng kagalakan, sa kahirapan, sa kasaganaan, Panginoon, kayo po ang aming maaasahan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa halimbawa na binigay ni Apostol Pablo sa pag-i-encourage sa mga elders ng Ephesus Church. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong kagandahang loob, nararanasan namin ang pagpuspos ng inyong presensya sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ito po ay hindi manatili lamang sa aming personal na paninindigan, kundi ito rin po, Panginoon, ay maibahagi po namin sa amin po mga iba't ibang relasyon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at ninunurwalhati ka namin. Kayo po ang Kristong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita at sa reminder po sa bawat isa at sa hamon na
narinig po natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo, Pastora Erica. At para po sa ating pagpapatuloy, dadako po tayo sa ating pong pagkakaloob. Maari na po nating ilapit ang ating mga kaloob dito po sa ating offering box. Nais rin po nating magpasalamat sa mga nagkaloob ng magandang mga bulaklak ngayong umaga. Maraming salamat po, Sister Helen Caparas, Pastor Nick, and Pastora Saint Abad sa inyong flower offering. Atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Our Father in heaven, we praise you and we glorify you sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita at maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na nasa harapan na to, Panginoon. We pray, Lord, na magamit ito, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong salita, sa mga ministry, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa AFCN. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong provision, sa iyong mga blessings sa bawat isang kapatiran. And we pray, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna sa aming hanap buhay, sa amin pong mga trabaho, nang sa gayon ay patuloy po kaming magpuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. At para po sa ating mga regular weekly schedules, pero bago po iyon, nais po nating i-welcome ang ating bisita ngayong umaga. Pwede po bang tumayo si Sister Francesca Montiato? Siya po ay kaibigan, inimbitahan ni Aaron Aro. Yan, welcome sa AFCN at naway makasama ka pa namin sa mga susunod na Sunday worship service. Ayan po. Para po sa ating regular weekly schedules, patuloy po ang ating mga gawain. Ang ating pong worship celebration ay nagsisimula eksaktong 9 a.m. No? So, tayo po ay pumunta ng ating simbahan ng 9 a.m. No? Para ma-experience natin ang ating pong worship celebration mula umpisa hanggang sa dulo po. No? At ang atin pong prayer meeting, 7:30 p.m. po, ang atin pong prayer meeting ay padami ng padami ang mga pumupunta. No? So kung kayo po ay hindi po regular na nakaka-attend ng prayer meeting, no, pilitin po natin na maka-attend dahil mahalaga po na sa gitna ng ating linggo, no, ay makapanalangin tayo kasama ang ibang mga kapatiran at maka-attend po ng prayer meeting. 7:30 p.m. po ito, tuwing Wednesday. At para sa mga gusto rin pong maging parte ng ating worship team, media team, tech team, no, yung mga kabataan natin, o kahit anong edad man po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pong worship team. Kung gusto nyo pong magbigay ng inyong mga special number, ang practice po ay tuwing Sabado naman ng 4 p.m. At ang atin din pong mga affinity groups and devotions, patuloy din po ito ang atin pong Bridgers every 3 p.m. ng Sunday. Ang ladies po, 7:30 p.m. ng Friday. Dorcas, 3 p.m. ng Friday. Men in Christ, 4 p.m. din po ng Sunday. At ang atin pong mga small groups, no, tayo po ay nag-uumpisa ng ating mga small group. Meron pong nagmi-meet within the week at meron din pong nagmi-meet pagkatapos po ng ating worship service. So, kung kayo po ay kabilang na sa mga small group na to, pilitin po din natin na maka-attend
every week, no? So, kung ang inyo pong group ay nagmi-meet after service, so magstay lamang po para sa inyong mga small group. At para po sa ating pastoral care and counseling, nasa atin pong program at sa screen ang mga numbers ng ating mga pastor. So pwede niyo po silang i-reach out, tawagan or i-message kung kayo man po ay mga may concern or gustong ipagpanalangin. At bago po tayo dumako sa iba pang mga announcement, tinatawagan ko ang ating mga kabataan. Ready na kaya sila? Sila po ay may ihahandog sa atin na special number. po ay nasa inyong harapan para po i-promote ang ating nalalapit na BBS sa darating po na April 20 to 23, yung ating pong mga Sunday Schooler. Pwede po tayong mag-imbita. Kung meron po kayong mga apo, mga pamangkin, pwede nyo pong dalhin dito sa ating church. Ito po ay gaganapin sa ganap na 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon po. Para po sa ating mga outreaches, ito po ay gaganapin sa umaga ng April 20 to 23 po. Ito po ay mula Lunes hanggang Huwebes po. At para po sa nais na maging bahagi po at tumulong sa gawain na ito ng ating iglesia, maaari niyo po kaming kausapin ni Ate Debbie. Suportahan niyo po kami sa panalangin at sa iba pa pong pangangailangan para sa ministeryong ito. Maraming salamat po at magandang umaga po. Para po sa ating iba pang mga announcement, patuloy po ang ating Faith Promise Offering. Ito po ay
from February to October. So kung ang inyo pong faith promise offering ay ready na din, pwede nyo rin pong itong dalhin at makipag-ugnayan po kay Ate Niza. I believe dito po natin inilalagay ang ating faith promise offering. Ito po ay February hanggang October. At next Sunday po ang ating Links Sunday. Ang ibig sabihin po ng Links ay Loving Interested Nazarenes, Knowing and Sharing. Ito po ay parte ng NMI. Ito po ay next Sunday na. So magkakaroon po tayo ng tagapagsalita. Ang atin pong makakasama ay si Pastora January Suyat. Ito po ay next Sunday at dalhin din po natin ang ating Links offering next Sunday. At patuloy din po ang gawain or campaign ng Stewards Team, ang Good Samaritan Box. Ang atin pong tema sa buwan ng Abril, so buong April po, no, sabi dito, mainit sa tag-init. So anything na mainit, kagaya ng coffee, sugar, creamer, or Milo, or oatmeal, kasama po ba yon? Pwede, no? Basta mainit na gusto nyo pong ilagay sa atin pong Good Samaritan Box. Kasi last month po, di ba, rice or bigas. So ngayon po, yun po yung pwede nating dalhin. So kung meron po kayong madadala hanggang end of April, ilagay lamang po natin sa Samaritan Box na nakapwesto sa likuran. At para po sa gawain naman ng NYI, ito po ay ang kanilang District Youth Camp na may tema na Arise. Ayan, ito po ay sa April 29 na hanggang May 2. Ito po ay sa Victoria Hills Camp and Retreat Center, Antipolo City sa Maykabading. Ang registration fee po ay 1,899. At para daw po sa mga makakapag-secure ng 50% ng kanilang registration fee hanggang April 17, malilibre na daw ang inyong camp shirt and snacks. No? So kung kaya nyo pong mag-secure na ng 50%, sayang naman yung inyong camp shirt. And sa mga NYI, ayan, sana po ay makasama kayo sa district camp. And para sa additional announcement, ang ladies po ay magkakaroon ng kanilang meeting mamayang 4 p.m. sa AFCN Hallway. Ang inyo pong agenda ay Ladies Anniversary. At para din po sa ating mga katatayan, ang Men in Christ ay ang kanila pong anniversary ay magaganap next Sunday din, April 19. Ito po ay 3 p.m. So next Sunday po mga katatayan, ang inyo pong magiging speaker ay si Pastor Arwin Nunez. So, sabi po ng ating ng Men in Christ President ay ito po ay pot bless. Huwag daw pong kalimutang magdala ng i-share na pagkain at kaibigan. Ayan. At sa iba pang mga announcement, meron pa po ba? Kung wala na, muli ko pong tinatawagan si Pastora Erica para sa ating benediction. Bago yun, ating pong victory song muna. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig. Laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti.
po, maaari po bang speak blessing sa ating po mga katabi? Like, peace be with you, shalom, kung ano man ang inyong pong nais sabihin. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat dahil kayo po ay patuloy na binabago ang aming mga puso't isipan. No, at kayo po, Panginoon, ay maluluhati sa aming pong kalagitnaan. Tanggapin po natin ang benediction. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Cell group ngayon, pwede po kayo mag-proceed sa inyong mga